Tahimik ang karagatan sa Ayungin Shoal noong umaga ng July 20, 2026. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, ganito na ang nangyari. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, nauwi sa pisikal na komprontasyon ng engkwentro sa pagitan ng mga tauhan ng Philippine Navy at China Coast Guard. Isang sundalong Pilipino ang nagtamo ng sugat sa ulo, isang rubber boat ang nasira at muling sumiklab ang tensyon sa isa sa pinakapinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Mariing itinanggi ng Beijing ang mga paratang at iginiit na ang Pilipinas umano ang nagsimula ng komprontasyon. Kaya ano nga ba talaga ang nangyari sa Ayungin Shoal? Bago natin himayin ang insidente mga kapatid, mahalagang maunawaan kung bakit halos bawat komprontasyon sa West Philippine Sea ay tila nauuwi sa Ayungin Shoal. Ang bahurang ito ay nasa loob ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Noong 2016, nagpasya rin ang Permanent Court of Arbitration na walang legal na batayan ang malawak na pag-angkin ng China sa ilalim ng 9-dash line sa lawak na sakop ng kaso. Gayunpaman, hindi kinikilala ng Beijing ang naturang arbitral ruling at patuloy nitong iginigiit ang sarili nitong pag-angkin. Dahil dito, ang bawat operasyon sa Ayungin Shoal ay nagiging sensitibo at madalas na sinusundan ng tensyon. Sa gitna ng Ayungin Shoal ay nakahimpil ang BRP Sierra Madre, isang lumang barkong pandigma na sinadyang isadsad ng Pilipinas noong 1999. Hindi ito aksidente kundi isang estratehikong hakbang upang mapanatili ang presensya ng bansa sa bahura. Hanggang ngayon, may mga sundalong Pilipino pa ring nakaistasyon sa barko at regular na dinadalhan ng pagkain, tubig, gamot at iba pang mahahalagang supply. Dahil dito, bawat paglapit ng anumang dayuhang sasakyang pandagat sa paligid ng BRP Sierra Madre ay tinuturing na seryosong usapin. Sa nakalipas na mga taon, dito na rin naganap ang ilan sa pinakamaiinit na komprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngayon, noong July 20, isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard na may sakay na 8 tauhan ang umano'y lumapit sa nakasadsad na barko. Sinabi ng AFP na umikot ang Chinese vessel sa paligid ng Sierra Madre habang kumukuha ng mga litrato at video. Habang paliit ng paliit ang pagitan ng magkabilang panig, kapansin-pansin ding tumataas ang tensyon. Sa puntong yon, wala pang pisikal na komprontasyon, ngunit sapat na ang isang maling galaw upang tuluyang magbago ang sitwasyon. Upang mapanatili ang seguridad sa paligid ng BRP Sierra Madre, 2 rubber boat ng Philippine Navy ang lumapit sa China Coast Guard. Ayon sa AFP, layunin ng mga Pilipinong sundalo na paalisin ang Chinese vessel na noon ay ilang metro na lang ang layo sa paligid ng kanilang military outpost. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umurong ang China Coast Guard. Sa halip, lalo pang lumapit ang kanilang mga tauhan. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang simpleng pagkaharap ay nauwi sa isang pisikal na komprontasyon na muling nagpaigting sa tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, gumamit ang ilang miyembro ng China Coast Guard ng mga kahoy na baton laban sa mga Pilipinong sundalo. Isang tauhan ng Philippine Navy ang nagtamo ng mga sugat sa ulo habang nagaganap ang insidente. Iniulat din ng militar na nasira at nabutas ang isa sa kanilang rubber boat. Hindi nagtagal matapos ang komprontasyon, naglabas ng mga larawan at video ang AFP bilang bahagi ng kanilang opisyal na ulat. Makikita sa footage ang mga bangkang halos magkatabi habang nagaganap ang tensyonadong engkwentro sa paligid ng BRP Sierra Madre. Bagamat hindi pinakita ng video ang buong pangyayari mula simula hanggang katapusan, nagsilbi pa rin itong mahalagang ebidensyang inilatag ng AFP upang suportahan ang kanilang salaysay. Habang lumalabas ang mga larawan mula sa panig ng Pilipinas, agad ding tumugon ang China Coast Guard. Mariin nilang itinanggi ang paratang na sila ang unang gumamit ng dahas. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng Beijing na ang mga tauhan umano ng Pilipinas ang unang nagsagawa ng mapanganib na maniobra, sadyang lumapit sa kanilang sasakyang pandagat at gumamit ng mga sagwan at iba pang kagamitan laban sa kanilang mga tauhan. Dahil dito, iginiit ng China na ang kanilang naging kilos ay bahagi lamang ng pagpapatupad ng batas sa lugar na kanilang inaangkin. Ibig sabihin, magkasalungat ang dalawang opisyal na bersyon ng iisang pangyayari. Muling nagsalita ang Armed Forces of the Philippines. Tinawag ng AFP na kasinungalingan ang mga pahayag ng China at iginiit na ang kanilang mga tauhan ay nagsasagawa lamang ng lehitimong operasyon sa BRP Sierra Madre. Ayon sa militar, ang kanilang layunin ay tiyakin ang seguridad ng kanilang outpost at hindi upang magsimula ng komprontasyon. Kasabay nito, kinundi na rin ng pamahalaan ng Pilipinas ang umano'y paggamit ng puwersa laban sa kanilang mga sundalo. Mula sa dagat, lumawak ang usapin sa larangan ng diplomasya habang kapwa ay pinagtatanggol ng Maynila at Beijing ang kani-kanilang bersyon ng nangyari. Ang naturang insidente mga kapatid, sa unang tingin maring isipin ng ilan na isa lamang itong panibagong alitan sa West Philippine Sea.
Ngunit para sa maraming security analyst, may malaking pagkakaiba ang insidenteng ito. Sa mga nagdaang taon, maraming ulat ng pagharang, mapanganib na pagmamaniobra at paggamit ng water cannon sa Ayungin Shoal. Pero sa pagkakataong ito, umabot ang komprontasyon sa pisikal na pananakit at pagkasugat ng isa sa mga tauhan ng Philippine Navy. Bagamat nananatiling magkasalungat ang mga salaysay ng Pilipinas at China, ipinapakita ng pangyayaring ito kung gaano kabilis maaring lumala ang isang engkwentro sa dagat. At habang wala pang malinaw na senyales ng pagluwag ng tensyon, isang tanong ang nananatiling bukas. Paano nga ba umabot sa ganitong sitwasyon ang Ayungin Shoal matapos ang mahigit 2 dekada ng sigalot? Kung susuriin ang kasaysayan, hindi nagsimula ang alitan sa Ayungin Shoal noong July 20, 2026. Mahigit 2 dekada nang nagsasalubong ang magkasalungat na pag-aangkin ng Pilipinas at China sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Mula nang isadsad ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre noong 1999, paulit-ulit ang nagkaroon ng mga tensyon sa paligid ng bahura. Sa mga nakaraang taon, ilang resupply mission ang naharang. May mga ulat ng paggamit ng water cannon at nagkaroon ng mga panganib na maniobra sa pagitan ng mga barko ng dalawang panig. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na ang insidente noong July 20 ay hindi hiwalay sa pangyayari kundi bahagi ng mas matagal ng sigalot na hanggang ngayon ay wala pang pangmatagalang solusyon. Hindi lamang Pilipinas at China ang apektado ng mga pangyayari sa South China Sea. Isa ito sa pinakamahalagang rutang pandagat sa buong mundo kung saan dumaraan ang malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan. Dahil dito, ang bawat seryosong komprontasyon sa lugar ay mahigpit ding sinusubaybayan ng ibang mga bansa. Kasabay ng panawagan para sa pagpipigil at mapayapang pagresolba ng sigalot, nananatiling mahalagang layunin ng maraming estado na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at katatagan sa rehiyon. Kaya naman, ang bawat insidente sa Ayungin Shoal ay may epekto na lampas sa dalawang bansang direktang sangkot. Ngayon, kapwa nanindigan ng Pilipinas at China sa kani-kanilang bersyon ng nangyari noong July 20. Patuloy na ipinagtatanggol ng Pilipinas ang kanilang mga operasyon sa paligid ng BRP Sierra Madre habang nananatili ring matatag ang China sa kanilang pag-angkin sa lugar. Sa mga susunod na linggo, inaasahang magpapatuloy ang mga diplomatikong hakbang. May mga opisyal na protesta at mga presensya ng mga sasakyang pandagat ng magkabilang panig sa Ayungin Shoal. Bagamat walang sino man ang hayagang nagsusulong ng mas malawak na komprontasyon, nananatiling mataas ang posibilidad ng panibagong tensyon hanggat hindi naririsolba ang ugat ng sigalot. Sa loob ng mahigit 20 taon, tahimik na nakatayo ang BRP Sierra Madre sa gitna ng Ayungin Shoal, isang lumang barko na naging simbolo ng magkasalungat na pag-angkin sa West Philippine Sea. Ngunit sa bawat pagdaan ng panahon, tila lalo ring tumitindi ang mga komprontasyon sa paligid nito. Ang nangyari noong July 20, 2026 ay muling nagpapaalala kung gaano kabilis maaring magbago ang isang ordinaryong operasyon sa dagat tungo sa isang seryosong krisis. Habang nananatiling magkasalungat ang mga pahayag ng Pilipinas at China, iisa lang ang malinaw, ang alitan sa Ayungin Shoal ay hindi pa nagtatapos at habang wala pang pangmatagalang kasunduan na kapwa tatanggapin ng dalawang panig, mananatiling isa ang bahurang ito sa pinakamainit na flashpoint sa South China Sea. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?